buntag natong tanan. Nagpasalamat ta sa Ginoo mga igsoon nga naa pa tay mga prayer requests na gather. As what the Bible says that even in prayer we don't know what to pray. Mauna nga we need the Holy Spirit to guide us to gather prayer requests. Ug sa pag-ampo, we cannot reach the throne of God without the Holy Spirit. Mauna ang atong illustration anang nag-ampo ka pero di ka luwas. Mura ka o naghimog message pero wa nimo gisend. Wala nakaabot sa recipient. So kita nga mga Kristohano naamantay connection sa Ginoo. When we pray, imposible nga di maminaw ang Ginoo. Maminaw gyud siya. Pero na-accept ba imong prayer, that's another story. Kay naamantay kanang mga usahay nga taguan sa atong kasing-kasing nga atong prayer mababagan ba. So hinaot pa nga atong ma-clear ang tanan mga kaigsunan. Now we are still in the book of Psalms. Ika 163 nato nga pagtuon mga igsoon sa the book of Psalms, and we are now in Psalm 103 sa katapusan nga bahin. Let's all stand please, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, once again Lord, we pray that you will bless us with your wisdom. Please help us to understand your message. I pray, dear God, that you will be the one to teach us this morning. And I pray that you will soften our hearts as we listen to your message. Help us to be submissive and help us, dear God, nga ikaw rin ang among pahinungdan aning among kinabuhi. Because the world is so subtle as what the Bible says that Satan is the one controlling it. And I pray that you will protect us and give us wisdom how to take care of ourselves in this world, O Lord, nga dili mi mabira ngadto sa bulog sa kanang dagan padung sa kalibutan. And I pray that you will strengthen us with your words, and through the help of the Holy Spirit within us, I pray, dear God, that we will be strong enough to face any obstacles and challenges in our life. Thank you also for this message that you're going to give us in Psalm 103 to remind us all the time how gracious you are to our life. Thank you, Lord, once again. This is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Lord's Abundant Mercies, ikatulo. Nato nga pagtuon sa the Lord's abundant mercies. So kita limited ang atong mercy mga kaigsunan. Usahay mo abot ang panahon nga kanang di na ta ka mao maluoy. Magtan-aw pa lang ta sa naong sa tao mura na ta mga kaigsunan kasukaon. Not the Lord. Dili ang Dios. Mao na kita nga mga Kristohanon wa may perfect na to. Pero kita mismo may mujad sa atong kagalingon, di ko angayan. Nganong mingon magkag di ka angayan? Nilaktod pagka-istorya, kinsay angayan? Si Kristo mo'y nagpakaangayan na to. Si Kristo mo'y naghimo na to, nga nahimong angayan sa iyang buluhaton. Kay walay usa na to, mga igsoon, nga angayan mo handol, angayan mo da sa pulong sa Ginoo, angayan intrasan og kalag, angayan intrasan og mensahe, angayan intrasan especially the message of the gospel. Walay usa nato mga igsoon na capable to handle. But because of the grace of God, because of His mercies, He have given us the power and the strength to carry the light, to carry the torch, to carry the message of the gospel. Again, the book of Psalms 103 is a hymn of gratitude. It reminds us to bless the Lord continually. Dili putol-putol. To remember His mercy and to rejoice in His everlasting love. Now, do you believe that God's love, dili yun na nimo makuan, di nimo mahurot? Di nimo exhaust ang gugma sa Ginoo. Ang iyang mercy naa diha nanukad. Naliman ka mga kaigsunan paghatag sa Ginoo sa John 3:16.
unsa nay mga gibuhat sa tao sa Dios. Na paghatag sa pulong nga John 3:16. Unsa na may gipangbuhat sa mga tao sa Ginoo? Wa mo idea? Kano sa man niabot ang John 3:16? Pagpanaog na ni Kristo diri. Tepa, nakasabot ha? Before Christ came, unsa na gibuhat sa mga tao sa Ginoo? Pirti lang grabe ha. Pero despite of what people did to the Lord, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ma-question pa na nato iyang mercy mga igsoon. Sukad sa pagpadala ni sa kang Kristo dinhi sa kalibutan mga igsoon, hantod karon unsay gibuhat sa mga tao sa Ginoo. But still the love of God stands. Kapila na gitalikdan sa mga tao ang Ginoo. Pero ang Ginoo mga kaigsoon nagpabilin sa iyang promise, I will never leave thee nor forsake thee. Usahay feeling lang nato nga murag gikalimtan ta sa Ginoo, pero wa nato nasabti kita maoy ni talikod, kita maoy ni hunong, kita maoy nagduda, kita maoy nahadlok sa pagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Kita maoy nagduha-duha sa pag-atikang sa mga steps nga giingon sa Ginoo, subaya lang ang mga lakang nga akong gi-prepare ninyo, ang steps nga akong gi-prepare. Kita maoy nagduha-duha og sunod. Mao na nga di nato naangkon ang tinud-anay nga kalipay. Now, atong pun-an ni mga kaigsunan og tulo ka points, panapos aning Psalm 103. Ika-walo na ni mga igsoon, God is like a father. God is like a father. So sama sa usa ka anak nga muduol sa iyang amahan, dili gyud na magduha-duha. Di ba? Depende sad sa closeness niya sa iyang amahan. Kay sa tinuod lang ang amahan, wa may problema sa amahan. Anytime muduol ang anak bisan pagbadlungon mga kaigsunan, wa may amahan nga kanang mo shut sa door. Pero ang mga anak mo ay magduha-duha. Tungod kay ang mga anak mo may nakahibaw kung sa iyang gibuhat. Pero tanawa, depende sa closeness. Katong mga anak nga way problema sila sa ilang papa, nya close sila sa ilang papa, tanawa. Kalitlag kapyot, muduol mo istorya. Wala ba'y di nakakinahanglan mangayo og permission. Nga naman, because imo ng papa. Mabuhat ba na nimo sa ubang amahan? Ha? Pwede ba kakapyot diretsos buko-buko? Sa lain nga papa? Dili mga kaigsuonan. Now, ang atong Dios, nga nagluwas nato, naghimo nato, nagluwas nato, is like a father. In fact, gitawag na nato siya Heavenly Father. In Psalm 103, verse number 13, ingon sa Bible, like as a father pitieth his children. Paminawa. So the Lord pitieth them that fear Him. Kaluy-an sa Ginoo ang mga tao nga naay kahadlok sa Dios. So sama sa usa ka amahan mga kaigsuonan, maluoy sad siya sa iyang anak nga naay kahadlok niya. Ang kahadlok diha dili nahadlok tungod kay mabunalan, nahadlok tungod kay kuan, kundi nahadlok tungod kay gipangga o gihigugma niya iyang amahan. Dili siya gustong masakitan, mao na nahadlok siya nga mobuhat og dili maayo kay masakitan niya ang amahan. So ang kahadlok diha dili ni kana bitong kaya kaning mahadlok manggug ka tungod sa presensya. Sa to pa kung wala diha, you are free to do what you want to do. Pero kani nga fear magod ang gisgutan diri mga kaigsunan, di ka gusto masakitan. Unya ang pangutana, kano sa aman ang mata sa Dios wala nagtan-aw. Kanunay nga tan-aw mga igsoon. And that is why kita nga mga anak sa Ginoo,
Dili na ta kadali-dali og duol sa Ginoo, dili ta kadali-dali og request mo na nanagan sa kalibutan. Kay bisan ang pagsimba, mura naman kag magduha-duha. Di ba? Daghan naman kayo mag-mix sa imong utok. It's either, igo nagyapon ta sa mensahe. Di ka ganahan badlungon di ay sa Ginoo. Ang uban mingon, wakoy angay mo simba kay kanang nagpabadlong ko. Nganong imo mang barugan ang imong pagpabadlong? Nganong di magkamuhangyo sa Ginoo badlong ako, Lord? Usahay kita mo make og judgment, mo make og decision sa atong kinabuhi. When nganong naingon ana man ang atong judgment? Because nag-separate ta sa pulong sa Ginoo nga maoy mo insakto unta sa atong kinabuhi that our judgment will become as Christ's judgment. Wa na ta na Christ-like mga igsoon na mga Kristohanon. So mao na nga kung mopalayo ka, ang fear nimo diha is kahadlok sa bunal. Dili kahadlok because imo siyang papa. Di ka gusto masakitan siya. Pareha ra na sa Ginoo. Ang kahadlok sa mga Kristohanon wala sa Dios. Dili wala gugma ba? Ang love mo'y wala diha. Remember mga kaigsunan that God's compassion is tender and personal. He understands our weakness and cares for us as His children. Tawag ta si Ginoo mga anak. Kay anak naman tas Ginoo sa diyang nidawat ta ni Kristo. Kita, gitawag na ta niyang anak because ni-accept na ta ni Jesus Christ. So karon kay anak naman tas Ginoo, gitagaan ta niyang opportunity to speak with Him anytime, anywhere, any situation. Sa ato pa, gitagaan ta sa Ginoo opportunity to be close to Him. Pero ang pangutana nga nun di man ta mutawag. Ang pangutana nga nun dili man ta diyo maminaw sa Ginoo. So asa may problemado? Nato. Pero kita pa'y kusog kayo mamasol sa mga situation. Kita'y kusog kayo mo bagulbol sa mga masugatan nato sa atong kinabuhi. Kita'y complainer. Unya ang Ginoo, naminaw na intaw ng Ginoo, ningon ang Ginoo, wagay ko nagsigig complain nimo. What is written is written. Naa naman diri tanan, mga kaigsunan. So, sa dihang makadungog ta, gibadlong ta, mag-complain na sad ta. Dapat ato naning ipapanday sa Ginoo ning atong kinabuhi mga igsoon because we have a Father in heaven nga ni take care nato. Walay kwan, dili siya respecter of person. Sa according na sa atong lesson mga igsoon, nga ang compassion sa Ginoo tender and personal. Personal ba? Dili niya idamay-damay, panalitan niya, kanang nagtapad mo, ikaw badlungon ka niya, kato di, o kabantay mo sa publican o sa katong sinner, gi-personal, biya to sila sa Ginoo. Ang publican, gipaminaw, ang sinner, wala. Dili kuridas ba? Kita kuridas man ta. Pag saputon ta tanan. Pag malipay ta sa tanan. Dapat kabaw ta mo segregate ba? Now, ang Ginoo, siya mismo mo'y nag-atiman, gipadadaan ta sa balang espiritu, unya gitagaan tag opportunity to understand His word, pinaagi sa balang espiritu, kay nakaibaw ang Ginoo, unsa ta ka frail, unsa ta ka weak, unsa ta ka huyang, mo nag-strengthen ta through His word and through the Holy Spirit. Number 9, God's mercy is everlasting. Di maputol. No, bisag unsa pay mahitabo, ang mercy sa Ginoo dili ma-consume. In verse number 15 to verse number 17, Ingos Bible mga kaigsunan, as for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. Pwede ta mo nindot ang kinabuhi nato, but always remember mga igsoon, it will not take long. We are just like grass, nga malaya ra gyud ta usa ka adlaw mga igsoon. Na sa ako nang gikaingon before, mahinumduman pa nato atong pagkabata.
Pero tanawa sa samin karon. Tanawa ang imong itsura karon. Ang then and now itapad. Then you can understand the time that we have accomplished nothing yet. And so many years pass by. Sugod sa imong pagkakristohanon hantod karon. What have you accomplished for the glory of God? That's how fast the time flies. Nakasabot na? Muna ningon ang Bible, redeeming the time because the days are evil. And we need to be excited. Kaya mo nga we are serving the God whose mercy is everlasting. Sa ato pa, sa dihang mga sipyata sa atong paglakaw kauban sa mga ubang Kristiyanon or kita na usa, hinumdumi kinsay pay kauban nato lain. The Lord is with us. Nag-guide nato, nag-protect nato, nagtudlo nato unsay angay natong buhaton. Unya sa dihang masipyata pangayo lag pasaylo sa Ginoo, His mercy is everlasting, mga igsoon. Nakaibaw ang Ginoo ana. Ug kinahinaot pa nakaibaw ta nga ang atong mga adlaw sama ra sa ganang grass, sama sa sagbot. Nya nagunsa man ang mga sagbot, nagsigpauraray. Naghuwat malaya. No? 'Di ba mga Kristiyano noon naghulat malaya? Una pa mangalagad si Ginoo. O nganon di man ka pangalagad samtang presko pa, di pa man malaya. Napriso pa man. Ang ilahang premium time, ang premium years nila, ang nindot kaayo, ang kusgan pa sila. Wala man, naaman sa kalibutan nagpadung. Inig ka naan as panahon, mga igsoon, nga wa na'y mudawat sa kalibutan, diha pa man magpaduol sa Ginoo. Imo na ko, Lord. Iyo na ako. Dapat dili ngon ana, mga kaigsunan. So kita atong hinumduman, paspas kayo ang panahon. Unsa na may nabuhat nato sa Ginoo. In verse number 16, tanawa sa atong pagkadali ra mo labay aning kalibutan na ingon sa Bible, verse 16, for the wind passeth over it and it is gone. Wala na, nawala. And the place thereof shall know it no more. Nalimtan na ka na, di rin matong grass, nawa na. Diba? Na mga lugar, mga kaigsunan nga, sa pagbiya nimo mga kuan pa, mga tanom, ingon na pagbalik nimo after pila ka years, semento na. Nakalimot na ka nga diha ka nagligid-ligid sa una. Karon di na ka pasudlon. Kay gikural na unya simentado na. Malimta na, mga kaigsunan. Kita pod ingon ana ta. Dili man dayta sa una aning kalibutan wala na, mga igsoon, nakalimta na ka. Na? The place thereof shall know it no more. Verse number 17. But, the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Tanawa na gud ang mercy sa Ginoo sa taman. Sa kita pa, gi-enjoy na to ang mercy sa Ginoo. And it is being promised by God nga hasta sa atong generation, ang mercy sa Ginoo is available. So kung mauna ang gi-promise sa Ginoo, mga kaigsunan, what shall we do to our children? Remind them about the mercy of the Lord. Remind them that it is because of His mercy nga naata diri. Remind them that it's because of God's mercy nga ma-enjoy nato ang iyang creation, including our life. Pwede ba ni nato dili ma-enjoy atong kinabuhi, mga igsoon? Pwede ka mag-endure, pwede ka mag-enjoy. Pero pag naa ka sa tawhanon nga bahin, ang imong enjoyment is money, pleasure.
No? Abundance. Pero naa ka sa kalisod, nawa na imong kalipay, si puko na kag-utok, di na ka kamao makatawa, dili na ka kanang friendly, nga naman, kay wa na kay kwarta. Naa sa kwarta ang imong kinabuhi. Pero kung ang imong kinabuhi naa sa Ginoo, dili siya mo ila og status. Klaro kayo na ang example sa Bible, mga igsoon, daghan kay mga lugar nga dato, Corinth, dato, ang kanang usa pa nga mga lugar, Babylon, mga dato kay mga kaigsuonan, daghan kayo kwarta, pero kinsa man ang tinuod nga nakit-an nga nangalagad sa Ginoo, tuas mga pobre. Kinsa man sa Bible nga makita nimo nga gi-introduce sa Ginoo nga malipayon. Philippian Church naa sa Macedonia. Kinsa man na dato nga lugar? No. Pero kinsa tong mga trader, kana mga nindot kaayo, ang mga believers dito, mga garaon ka istanan, mga igsoon. Sige, question ni Apostle Paul. Di pareha mga kaigsuonan sa mga humble kaayo nga mga tao nga nakatilaw gyud sa grasya sa Ginoo, mga kaigsuonan, so di gyud mo ilag status kinabuhi. Mao nay driven by the Holy Spirit. Pero ang mga Kristohanon nga driven by the world, driven by the devil, driven by flesh, kwartay agdon. Malipayon kung nay kwarta, magulanon kung way kwarta, dili tayo ingon ana, oy. Diba? Asa naman ang promise nga, I will never leave thee nor forsake thee. Normal na nga maburi ta. Pero ayo ipaapekto imong batasan. Nga di na ka masturya, diba? Sa puto na ka, di mausap imohang timplada ba? Mubo na kag pasensya. Yung imong pasensya, naaday presyo. No? Dili ta mag-ingon ana kay naamat ta nagsalig sa mercy sa Ginoo. Unya ang iyang mercy is everlasting. Laliman ka na verse 17, no? But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Ha? Upon them that fear Him. So kung ikaw karon mahadlokon ka sa Ginoo, mga kaigsuonan, ma-enjoy nimo ang mercy sa Ginoo. Not only you, ingon sa Bible, and His righteousness unto children's children. Kung mahadlokon ka karon ang pagkamatarong sa Ginoo, naa dito makita nimo sa imong mga anak, makita nimo sa imong mga apo. So, kumustahon na to ang mga present karon. Ha? Nag-enjoy ba ta sa mercy sa Ginoo? O nasakit ta tungod kay nakaluy-an ta sa Ginoo? Layo ara nagkuanon ay atong imaginon. Nasakit ka kay gikaluy-an ka? Makita na to mga igsoon sa atong performance. Giunsa man nato pag present ang atong kinabuhi sa buluhaton sa Ginoo. Ato ba siyang giiphan, Lord, dili ra ka taman mo gamit sa akong kinabuhi, ha? Or because of His mercy, Lord, all the way ko sa imong buluhaton. O pila makabog Kristohanon nga all the way sa buluhaton. Bahalag mabuntagan ta, basta natas buluhaton sa Ginoo, okay ra. Di ba? Or sa dihang madugayan na sa buluhaton sa Ginoo, naunsa naman ni, oy, wa na latay kinabuhi ani? Asa na imong kinabuhi? Wala diha sa Ginoo. Tuwa sa kalibutan. Nganong gipangita man nimo imong kinabuhi? Nga naa makadiha sa presensya sa Ginoo. Nagbuhat magka sa iyang buluhaton. Di ba? Pareha ra gunagod nga naa ka, nagtrabaho kang kompanya, gipadala kag laing lugar sa imong kompanya. Nagtrabaho ka para asa? Sa kompanya. Bisa pag pila ka oras diha, okay ra ka. Kaya nga naman, ako maning trabaho, gipadamag ko sa kompanya. Ang Ginoo, wa na kagipada. Asa makagipada? Sa kalibutan. Gipada kaniya para unsa? Para magwali sa Ebanghelyo. Giunsa man nimo? Imong gilimitan ang Ginoo. Gilimitan nimo sa pagtuon, gilimitan nimo sa pagpaminaw, pag-inquire, gilimitan nimo sa pagtrabaho, limited tanan. Gilimitan nimo hasta ang resources nga gihatag nimo, gilimitan nimo ang Ginoo nga di siya kagamit.
but not sa imong panginabuhi. Nya wala ba nay kanang mercy ng imong gitrabahuan? Kung makasa ka, makasa jud ka. Di ba? Penalty ka or tagtangon ka. Mo ni atong nalimtan mga kaigsunan. Now, God's mercy is eternal and generational. Remember that. Dili lang kay sa imuha, kundi abot na dito sa imong mga kaapuhan. His blessings extends to those who honor Him and their families. So, kanon, honor God. Garantisado mga kaigsunan nga ang imong mga anak nagalantaw nimo na nag-honor ka sa Ginoo, they will honor God as well. Minaw ta? Unya sa diyang nanak kay mga apo, ang imong mga apo naglantaw sa kay kuan ra ba kayo ni ang kani mga apo ba close kaayo sa mga grandparents? Nakabantay mo? Kay ang grandparents minus naman kaayo bawal. So normal jud na sila nga ang mga apo ganahan kay sila sa ilahang mga grandparents. Kuan na majority. Majority nga ang mga grandparents ganahan sa ilang apo sa ilang anak. Majority mga igsoon nga mga apo ganahan silang grandparents kaysa ilang ginikanan, kay ang ginikanan istrikto, daghan kay bawal. Pero ang grandparents lingaw-lingaw na malanggo na ilagon. Usay makaspoiled na sila sa mga anak. So din nato na malikayan mga kaigsunan. Ilang Ginoo mga igsoon. Nawaw. Wa na hunong sa imuha ang iyahang mercy. Ang blessing wala ni hunong diha nimo. Generational. Generational mga kaigsunan. His blessings extend to those who honor Him and their families. So, maadunahan o dili maadunahan, ang importante makita sa imong anak, kinsa imong gialagaran, kinsa imong gikahadlukan, you honor God, they see it, ang imong attitude, ni-reflect mga igsoon, because if we honor the Lord, ato sa nang i-take care og unsa na mga property sa Ginoo. Di ba? Unsa man ang pinaka-importante nga property sa Ginoo? Kita. Kay kita nagdaladala sa image of God. We are created in His image, in His likeness. Giguba sa yawa, iyang girescue. Gipalit niya sa dako kaayo nga bili nga why maka-afford the life of Christ. Ingon ana ta ka precious. Nya karon ingon ana ra ta klase mo hatag og pagtagad ana nga precious man na. Dali kayo ta masuko, dali kayo ta malain, dugay kay ta maulian. Ngano man ta sa binuhat man na sa Ginoo? Makalimot ta ba nga nakaambit ra ta sa mercy? But pag diri na sa atoa, diri na sa atoa ang kasuko, naana ang kasuko diri sa atoa, makalimot na ta sa mercy. Nga dapat ang bation sa Ginoo nato kasuko mga kaigsunan tungod kay gahi kay tag-o, pero ang iyang mercy iyang gipakita nato, iya tang gihatagan sa iyang mercy, giallow ta niya nga makatouch sa iyang buluhaton, nga naa sa iyang buluhaton, makasabot sa pulong niya, mapuy-an sa malang espiritu. Pero pag kita na'y maglagot o masuko mga kaigsuonan, ngano nga makuli, magkaayo ning atong mercy, asa naman ni siya? What is going on? Is going off? Na-off na ang on? So ato ning bantayan atong kaugalingon mga kaigsunan ha. Hinumduman nato nga ang Ginoo gipakabanaan na nadaan bisan ang imuhang generation. So kita nga nag-enjoy sa benefit of God's mercy, dapat kamausad ta mo paambit anang mercy ngadto sa uban. Masuko man ta, yes, normal na. We are human being, we are not perfect, pero hinumdumi, produkto ta sa mercy.
Ayaw in taon kaayog dugaya. Ang imong kasuko, generational man. Ang mercy sa Ginoo mo'y generational. Pero ang imong kasuko, generational sad. Anak de kanikuan. Damay. Kaliwat ay kas. Damay. Kabantay mo mga igsoon, mga nasod nag-away, wadyo kalabutan ang uban mga kaigsunan, pero ang uban pag nahibawan, taga China day ka, taga Russia day ka, taga Kuan day ka, naay conflict ba ang ilang country? Magsumagay po. Noon sa mo Dili man na siya mao. Individual ni ang pagtagad sa Ginoo nato, individual mga kaigsunan sad ni ato pagtagad sa matag usa. Di nato idamay-damay kung unsay mga pangitabo mga igsoon, di nato idamay. Di ba? Kay individual man na. Ika na po atong isgutan. God rules over all. God rules over all. Inay mo tapad, God rules over all. God rules over all. Unsay pasabot ana? Dili ikaw ang muhari. It is God who rules over all. Unya sa pamilya, giatagan sa Ginoo diha og structure. Kinsa mo'y angay paminawon, kisay angay sundon, kisay angay nga respetuhan, na magrespetuhay mata sa matag usa pero naay structure gihatag sa Ginoo. Sa simbahan, gitagaan sa Ginoo structure. Sa government, gitagaan sa Ginoo structure. So, kanang structure dapat i-respect na. Because if you lose your respect to that structure, magkagubot. No? Kung mapamilya man, masimbahan, magobyerno, magkagubot mga kaigsunan. So, unsao man nato na para dili magkabangga-bangga ang matag usa diha sa family, sa government, sa church, saan man. Always think that God rules over all. Siya mo gibutang para mahimong authority diha, ato na siyang respetuhan because God rules over all. It is not yet our time, so wait for your time. Mga igsoon, kung dili ikaw ang gitagaan sa Ginoo sa authority, wait for your time. Kaning mga anak usahay, murag maunay authority sa ilang parents, wait, it is not your turn yet. Ay panaminaw mo. Ang mga asawa, murag mo manay mukuha sa authority, wait! Your turn will not come. As long as your husband is alive, your turn will never come. Aminaw mo mga asawa? Paluyog yun mo sa inyong bana. Na ayaw himuha inyong bana nga pulis para matuman ang imong gusto. Kayo sa ingon ana nga ipaagi nila og submission kintahay. Di man na submission mga igsoon nga imong bana sugoon nimo para pitulon nimong anak the way you wanted. Amen. Nya kung di mo sunod ang imong bana, crucify him. Dapat mangutana ka unsa may buhaton nato, unsa may atong kuanon, unsa may atong kay ang imong banag di na nimo pangutanon, di na man na magtingog. Di ba? Unya, chaos man yun na. Pag-asawa na magbuot sa pamilya, chaos man na. Imo na i-endorse dito sa imong bana. O, sulbara ni. Nagpriti ng kiyosa. Nya, tagaan din mo og timetable. No? Tatarungan na. Pila na katuig. Ikay tigguba. Ang bana tig-ayo. Para way maguba. Palandong mo sa inyong bana kay structure na gibuhat sa Ginoo. Bisa pag nimo kauyon mga kaigsuonan, suportari ang inyong bana nga wala niyo na uyon ni para makauyon ka pag abot sa unahan. Kay dili siya mo ini-rule. It is God who rules. Unya it so happen nga siya ay laki ikay babay. Kung imo lang di na nimo respetuhan, way kalinaw mga igsoon nga makit-an sa panimalay. Kagubot yun na permi. Mga anak, musukos ginikanan, way kalinaw, makitan sa panimalay. Because it is the structure nga gihimo sa Ginoo nga naagyo na siya ikuan gyud chain of authority.
nga ang tanan nga naa diha sa chain magunahuna who holds the chain. God rules over all. In verse number 18 to 22, ingos Bible mga igsoon, to such as keep His covenant, and to those that remember His commandments to do them. Tanawa, kita nga naghinumdom sa mando sa Ginoo, nag-ilata who rules. Kinsay ni rule. So kung nagsunod ta mga kaigsunan, sa first part, to such as keep His covenant, katong mga si kinsa man to siya nga nag-keep sa kasabutan, nagdo sa mando sa Ginoo, mautoy ni ila nga ang Ginoo nag-rule over all. Tanawan sa Exodus verse 19. The Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. Naa dito nagpaabot ang Ginoo, nakaybaw siya kinsay nagtuman, kinsay wala. Kaybaw siya kinsay nagkeep sa commandment, kinsay nagtanaw gyud, nagsunod sa covenant mga igsoon. It is God who saw everything. And He is in the throne. Naa siya naglingkod sa trono, and He ruleth over all. 20, bless the Lord, ye His angels, that excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. 21, bless ye the Lord, all ye His host, ye ministers of His, that do His pleasure. Bless ye the Lord. Kung tinuod ka nga nangalagad sa Ginoo, naghimog unsay makapalipay sa Ginoo, bless ye the Lord. In verse number 22, bless the Lord, all His works in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Bisag asa mga kaigsunan, bisag asa ta ipadala sa Ginoo, praise the Lord. Unsay situation sa atong kinabuhi, praise the Lord. Ayaw gyud og inang Ginoo, Lord, asa na ka? Dili ikaw may pangutan-on, asa naman ka? Naunsa naman na ang imong kinabuhi? Muna kung may tabo sa itong kinabuhi, mga igsoon, maughan ta og panalangin, kanang mapuno ta sa panalangin. Always remember, God never do mistakes. Kita gyud ani mga kaigsunan mo'y nakaingon, nganong naingon ani atong kinabuhi. Nasabtan nato ni? Very clear ang giingon sa Bible. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Asa man ang lugar nga dili domain sa Ginoo? Wala. So ingon ana kalapad ang working area mga kaigsunan sa Ginoo. Unya ingon ana kanaro ang tinanawan sa mga Kristiyanon kay di man jud kitag trabahoon. Pag ingon sa Ginoo, go ye into all the world, iya nang domain tanan. Pero nganong naman tayo kahadlok mo lakaw dito? Nganong na tayo kahadlok mo trabaho dito? Diha, ingon ana, nganong naaman tayo doubt? Gigipadala ka naman. You follow my command. Nagsaad ko nimo nga providean ta ka. Unya tudluan mo nga how can God provide us 100%? Ganahan jud ka anang bahilan ra ka. 100% ba day na 100% nga bahin? Pero dili na siya 100% nga blessing. Sweldo ra man na. Di ba? Unsa may ending anang sweldo? Sakit. Because swell will do. Isang asa na mo tan-awon. Ang in English, salary. Tanawa. Sa Bisaya o sa in English, di gyud maayo. Salary. Kaya ato ka sa in English, na Bisaya man siya. Ari ka sa Bisaya, na English man siya. Pero naagid siya, di gyud na maayo gyud. Muna mo, inikatiguang na mo, di pa ka makaibaw mga igsoon nga, niagi ka gubag-gubag. Sweldo. Di gyud siya maayo. Muna, tudluan ka, unsaon nga
mas makaangkon kag daghan o taas nga panahon para sa pagpangalagad sa Ginoo, wa na imong naong kyumpot mga kaigsunan, wa na tay freedom ani. Nya pero sa trabaho giunsa ka paggamit, okay ra ka. Smile up to your ear. Lipay kay ka. Na ikaw napuno sa sugo dito, lipay kay ka, sinaligan ko ni boss da. Happy din na ka ginawa. Manghinambog din ka. Sa among kumpanya, sikat kay ko. Ako pirmi makitaan. Ako suguon pirmi. Pero pag-abot sa simbahan, pag-abot sa panimalay, mga igsoon, nga matawag na imo unta na 100% blessing, pwede ibubo sa Ginoo nimo diha. Ang imong mugot, mga igsoon, perting bagaa. Ako na lang sige. Ako rin makitaan, grabe po. Ba, nagyulain diha. Nabali man. Diba? Diha, mga sipyat ang mga Kristohanon. It is not God who reigns in your life. But you cannot replace Him sa iyang throne, sa imong kinabuhi. Mao na ang imong kinabuhi, di malipayon because pilit nimo nga pulihan ang Ginoo. Di man na siya mapulihan mga igsoon. Feeling ra na nimo na pulihan nimo ang Ginoo. Pero sa tinuod lang, ma-feel gyud na nimo ang imong ma-feel gyud kaguol, no? Di ka satisfied. Bisan pag unsay maabot nimo, you will never be satisfied. Ang himo ra sa yawa nimo diha, gitagaan ra ka ni nag-hope. Hope diha nga mura bang iro ba nga gibitay diha sa atubangan nga bisan unsaon niya gukod di siya kaabot. Pero ang hope buhi kaayo kay kita pagkaayo. But you can never reach it. Giilad ra ka sa kalibutan mga igsoon. Pero ang Ginoo di siya mangilad kay ang iya manduan ang panalangin man para moduol nato. Nakuha nato mga igsoon, lahi kayo ang yawa ug ang Ginoo eh. Kaya pani-agree mo nga lahi kung ang Ginoo may murul sa atong kinabuhi or ang yawa may murul sa atong kinabuhi. Lahi kay sila mo atiman oy. Di ba? Parehara na ba nga ganahan kay ka, adik ko diri sa amoa kay strikto kaayo, daghan kay trabaho unon. O sa day gusto nimo adto ka sa laing balay, sige adto ka laing puyo sa laing balay. Unya tanawa, di ba? Ikaw rin sumsuman dito, ang grabihan. Sige, lagyak ka. Mura magtaga diri. Ganahan kay ngunana imong kinabuhi. Whether you like it or not, you need to work. Manabaho jud ka. Di ba? So, mas may na lang naka sa imong balay kay imuha man ang balay. Tanan imong buhaton diha naambag nimo diha sa imo nga pamilya. O nakasabot mo ana mga igsoon? O mo na naman mo simbahan. Unsa may imuhang kasing-kasing sa imong simbahan? Unsa may imong tinguha sa imong simbahan? Mao ba ang tinguha sa Ginoo sa imong kinabuhi? The reason nganong gipuno kaniya diri? Is He the one ruling your life? Or naa ka sa iyang simbahan pero you are the king of your life. Mo na di ka ma-enjoy. Pero if you want to enjoy your presence in the presence of God, let Him rule your life. Ayog ikaw mo rule. God is sovereign and reigns over everything. Kung imong ilugan, no, dili pwede kay everything siya nag-rule. His authority is supreme and eternal. Asa ka dapit mo singit diha? Ha? Kung ikaw ang mo reign, your authority is what? Supreme man ang Ginoo. Ikaw unsa imo ha? Mo na magsakit atong kinabuhi mga igsoon. Ug dili gusto ang Ginoo ana, nagtuo ba mo mga igsoon ni tuo ba mo nga sa dihang magmagul-anon ka ang Ginoo di pud malipay? Kalipay sa Ginoo ang atong kalipay pud. And the reason why nga wa ta nagmalipayon because wa siya kamando nato, wala siya nagkabuot sa atong kinabuhi. Mo nang maguol siya. Kay kung siya lang yung magbuot sa atong kinabuhi, siya lang yung atong sundon sa atong kinabuhi, mga igsoon, magmalipayon man ta. Mo nang malipay siya, kay nga naman, tungod niya,
nalipay ta. Now remember the delight, ha? Delight. Delight thyself also in the Lord. So nalipay ka, nalipay siya. That is delight. Tanaw kung sa'yo may tabo, kung sa'yo mga tagak, mga igsoon. Di ba? Mga tagak ng panalangin, gikan sa Ginoon, ani nato. And He shall give thee the desires of thine heart. Na ay mutual nga kalipay. Delight. Ikaw rin nalipay, ikaw rin gabot-buot sa imong pagpangalagad, ang Ginoo pertinang guula sa imong gibuhat. Kinsa may muhatag, di man siya muhatag. Wala magbagot-bot ka, grabe na ako sakripisyo eh. Pero wa man yun, di ba na tinuod ng kuwan eh. Di na tinuod na panalanginan ta, magsakripisyo ta. Nagsakripisyo ka, pero wa ka ni obey. Di ba? To obey is better than sacrifice. So, puslan man nga, andam na ikang sakripisyo, unahig sakripisyo, kanang imong pagpildi sa imong kaugalingong gusto. Mao na una ni mo pildihon, sunda ang Ginoo. Dili og unsay gusto nimo. Di ba? Kaya ang tendency ana mga kaigsunan, naglingkod ka diha, imo mang girate man nimo ang pastor. Og asa ra ka, pila ra ka percent ang right. Mao man ay mahitabo. Mao na hindi ka kasunod, malus imong respect sa gipawali sa Ginoo. Nga naman, first and foremost, wa na kay respeto sa Ginoo. Tao pa imong marespetuhan. Di ba? Ang mga pastor wala na ni hari sa imong kinabuhi. Pero ang mga pastor mao'y speaker sa atong hari. Mao na nga naapod tay respeto sa mga pastor. Kaya nga naman, speaker man na siya sa hari nga mao'y dapat mo rule sa atong kinabuhi. Di ba? Mabitaw na, powerful kayong speaker of the house. Mao'y magbuot budget, good. Speaker of the house. Mao na, powerful kayo sa atong nasod. Ang mga pastor, gikuan na, gipaambit na sa Ginoo og authority mga kaigsunan para atimanon ang iya mga linuwas. Muna, mga pastor, stricto, kaya nga naman, linuwas ko mo sa Ginoo, precious kayo mo. Uni, ang yawa na may mapahimos ninyo mga kaigsunan, kasakit po sa among dughan, magtanaw ninyo mga igsuon nga, di mo makitaan nga naamoy gugmas buluhaton sa Ginoo, nga gipaampingan man mo sa Ginoo nako. Pero makita nako nga wala mo'y kalipay, pag naa na mo sa buluhaton. Wala may result. Di ba? Ang tao nga naay kalipay, naay excitement, maura naay resulta. Pero kanang naan lagi ta, pero wala man santa. Obedience pangigsoon. Obedience can always lead us to bearing fruit. Obedience. But sacrifices, wala na, di na kaabot ngadto sa pagbear og fruit. So I hope nga nakasabot ta ani mga kaigsunan. The Lord's abundant mercies. Kung dili tungod sa mercy sa Ginoo, di gini nato mapuslan ni atong kinabuhi. So ato ning ibalik sa Ginoo atong kinabuhi, Lord, di ara ang imuhang gikaluy-an. Tabangi ko, Lord, nga magamit ko nimo. Help me that the devil cannot use me. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. I pray that you will bless each and every one, dear God, with wisdom, allowing each and every one, Lord, to enjoy your instruction, your rebukes, nga dili mi mulikay sa dihang imo mi badlongon, o dili mi magbagutbot sa dihang maigo mi sa mga mensahe, kundi pasalamatan ka namo, Lord, because you are so faithful in teaching us and molding us the way we should be. And I pray that you will empower each and every one, dear God, sa paglakaw, haron sa pagtumad sa imong kabubuton, na dapat makadala gyud mi og bunga, o sa makadala na mig bunga, Lord, kung naami atimanon. Kung naay panagtudlo nga may tabo sa imong pulong ngadto sa mga nanginahanglan. And I pray that you will empower each and every one, O God, to do that for your glory and honor.
Salamat kayo, Lord, once again sa mga pagbadlong, sa pag-instruct sa among kinabuhi. And thank you for your mercy. And I pray, dear God, that we could also share this mercy to others. For your glory we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord.